Hello guys, how are you na? Did you make money na ba? Ako, it's already late when I make a position. Medyo nahirapan tayo ngayong Monday na yan kasi I know most of the trader, they have a Monday sickness. Kaya isa na rin ako doon sa hindi kagad nakapag position. Kasi syempre, we are managing our risk. Kailangan natin planuhin mabuti para maging maganda resulta ng ating pagtitrade. So, I think nakapag-trade na ako. I mean, I think I make a position at around 11 o'clock. Kaya, but anyway, I'm happy to share with you in just only 30 minutes or less than 30 minutes. I already make uh, $450. So, pakita ko sa inyo. Here. So, yan. I just start I mean, nakapag-position ako ng July 6. Yun nga, mga around 11 o'clock to 11:15 siguro. So, I make a study, I make a study of this. Una, tinignan ko muna siya sa one-day position. So, ganun nga. Ito yung one-day position niya. Uptrend siya. Ngayon, from this area ng July 1, pansin ko na nag-below ano na siya dito. So, ito yung support niya and then resistance. And yun nga, nagkaroon na dito ng matinding downtrend. So, I go with the flow of the candle na nag-uptrend siya. Ngayon nagkaroon dito ng retest. Pero sabi ko nga before na stochastic is always go first than RSI. So ngayon dito, mataas na ang stochastic niya, naabot niya na yung 80% dito. And then dito sa RSI nga, ito pa yung 80% niya. So this is 20. So there is a possible na mag-uptrend pa ito. And then yung EMA 9 tsaka yung EMA 21 above yung AM9 sa 21. Kaya so ito yung napili ko na i-position ko right now. Within 15 minutes pa lang akong hinahawakan tong ano to, itong stock na ito. So if you will look in in a 1 hour and 5 minutes position. So yan, ito na. Pero napansin ko dito na nagkaroon dito ng EMA cross or moving average cross. Pero pwede naman ito makarecover kaagad. Kung ito ay mag-uptrend, mawawala yan. At itong EMA 9, magka-curve lang yan ng pagganto. So nakita ko dito sa MACD niya,
nagiging ano na 'to, nagiging, bumababa na yung kanyang ano. So, this one may possible na uptrend na siya. Gano'n din dito, possible na mag-cross na rin siya diyan. At kung titignan din natin sa, 10 minutes time frame. So ayan, kita niyo naman po yung 15 minutes time frame. Above EMA9 siya, yun. And then above VWAP din yun siya. So katulad nga ng stochastic, medyo mataas na po siya. There might be possible na bumaba na rin po ito. So, pero as what I said, that stochastic is more active. Nauuna siya lagi than RSI. So, hintayin natin what happened after 12 minutes. Tingnan natin sa 5 minutes. So, ganun din sa 5 minutes. Medyo may humihina na ang ano dito, ang trend. Mataas na rin siya dito at mataas na rin sa RSI. So, there's there's a possible na mag-downtrend na nga siya. So, kung babalik tayo dito sa monitor 1 ko, we already make a 395. So, pinisisyon ko siya ng 2650 na asking. By the way guys, nung kinuha ko tong stock na ito yung strike price niya 532.50 and then asking price niya is 2080. Now, yung asking price niya ngayon is already 24.75 and then yung strike price niya is 542. 542 yung strike price niya. So, I already made the first 4.75. Kung ita-times nyo sa 475 na ito. So, kung ilaless ko yung 2080 sa 2475, so something yan, 3.95. Then ita-times mo sa 100, so this is gonna be 395. Mataas din ang delta niya. Mataas din ang volatility niya. So, I will wait more until na ma-reach niya yung aking asking price na benta o yung limit price ko na para hanggang doon na lang take profit na ako. So, again guys, thank you very much. I hope you learn something or you get some idea on how I make option trading. So, hanggang sa muli, please like and share na lamang po and please subscribe on my channel.